alam naman natin may isang artista na lumabas. 'Di ba? Na biglang nawawala. Etong si Gutesa, mga ka-GP Natics. Philippine Navy. Pumuyok. Gutesa, wala sa kanila. Nako, ano ba nangyari dito? Natsugi na ba? Etong si Orly Gutesa, mga kababayan, na tao ni Marcoleta, at itong si Mike Defensor. Ano ba nangyari talaga dyan, GP? Kasi nga po, nawawala, hindi nagpakita, hindi man lang nag-surface mga ka-GP Natics ito sa DOJ para mapailan na ng kaso. Etong sila Speaker Romualdez at itong si Saldico. Ngayon mga kababayan, dahil nga hindi po ito mahagilap, sabi ni Lacson, at dahil napatunayan na peke po ang kanyang ginamit na public document dahil ang notaryo ay peke, mga ka-GP Natics, ito ngayon ay tawag dito, ito ay pwede ng kasuhan ng falsification of documents, perjury, di ba? At dahil nga po dyan, mga ka-GP Natics, sabi nitong si Mike Defensor, hindi naman nawawala yung tao. Yung tao ay nagtatago lamang or itinatago ng kapwa niya mga Marines. Ito yung pahayag, mga kababayan. Matapos hindi umano mahagilap sa kanyang sariling bahay, nasa kustodiya raw pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hawak at protektado na raw ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ni dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor sa programang Storyco ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid do kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagilap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po. Okay. Sabi ni Lacson, hindi mahanap sa registered address, mga kababayan. Kaya, ang ginawa ni Lacson, sabi niyang ganon, dahil ito ay tao. 'Di ba? Dahil ang nagdala dito ay si Marcoleta at si Mike Defensor, mga kababayan, yung subpoena ipinadala sa kanila. Ipinadala dun sa dalawa para ilabas itong si Gutesa, mapilitan ang mga ito na ilabas si Gutesa. Subalit mga kababayan, sinasabi ni Marcoleta nung una na lalabas naman yung tao eh. Kaya lang, siguraduhin nila na maging safe ito dahil nga merong patong daw na 5 milyon sa kanyang ulo. Sabi yon ni Marcoleta. Ngayon naman, nagsalita din itong si Defensor, mga ka-GP Natics. At ang sinabi nito ay itinatago daw ng kapwa Marines etong si Orly Gutesa, sabi ni Mike Defensor. Ng mga kababayang nating sundalo, ng mga marino, nating sundalo ng mga hindi raw mahagilap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. May nahuli yung mga Marines na parang umaaligid kay Sergeant Gutesa. Kay Sergeant Gutesa? May nahuli. Bakit, mga kababayan, anong nangyari dun sa tao na nahuli? Huli ng Marines yung taong yun, nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Gutesa. Mga kababayan, hindi namin alam kung papatayin siya, kung intel siya o kinikising siya. Puro daw. Mga kababayan. Pero ang maliwanag doon, sinabi niyang ganon, na ito daw ay hawak, pinangangalagaan ng mga Marines. Subalit mga kababayan, at ang mga Marines daw ay may nahuli pang tao. 'Di ba? Na umaaligid kay Gutesa. Hindi alam kung papatayin si Gutesa or ikikasing siya. Ngayon mga kababayan, ang tanong ko, nasaan na yung tao na nahuli na sinasabi nito ni Mike Defensor? Pangalawa, mga kababayan, mga ka-GP Natics, 'di ba? Dahil wala nga po yung tao, inaantay natin kasi supposedly, balita yan, malaking balita yan, dapat minimedya yan. Na kung may nahuli sila, ini-interrogate na kagad tong tao na to kung ano yung pakay niya.
na nahuli sila. Baka naman yung nahuli nila ay katang-isip lang din. Kasi mga kababayan, nagsalita na nga po di umano etong Philippine Navy. Okay? Anong sabi ng Philippine Navy, mga ka-GP Natics? Sabi ng Philippine Navy ay ganire, Gutesa missing nga talaga. The Philippine Navy has denied the claim of former Congressman Mike Defensor that the former security consultant Orly Gutesa is currently in the custody of the Philippine Marines. It's an official statement. Navy spokesperson Captain Martisa Martinez clarified that Gutesa has been retired from the Philippine Marine Corps since June 30, 2020 and is no longer under the authority or supervision of the Navy. Oo nga naman. Mga kababayan, retired na to eh. 'Di ba? Bakit pa nila kakanlungin? Bakit pa nila itatago? Mga kababayan, sabi pa rito, she firmly denied that Gutesa is under marine custody or protection, stressing that the corps has no involvement in his current activities. So, sinungaling? Mga ka-GP Natics, puro hula. Sabi niyang ganon, daw. Baka ito ay papatayin, baka daw ito ay patayin, o baka ito ay patayin, baka. 'Di ba? Gamit niya kasi yung baka eh. O kaya kinikasing. Hindi siya sigurado. Oh, sabi it must be also made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Defensor earlier claimed that Gutesa was secured by the Marines after unidentified individuals were reportedly seen following him. Gutesa, who testified before the Senate Blue Ribbon Committee, had alleged that he delivered money for former Bicol Representative Saldico and Leyte 1st District Marine Romualdez. So sa madaling salita, mga kababayan, to keep the story short or to make the story short, ay talagang pinasisinungalingan ng Philippine Navy na wala kaming tinatago dito, wala kaming involvement dyan, wala na yan, retired na yan matagal. Bakit namin siya didepensahan? Bakit namin siya itatago? At saka wala kaming alam sa kanyang personal knowledge. Hindi kami involved dyan. Mga kababayan, so sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang tanong dito, sanay na ba itong si Mike Defensor sa mga ganitong gawain? Kasi not just only one, 'di ba? Not just only once. Ito na naman, merong Adorma Wanay na inihaharap niya dati against Panfilo Lacson. Eventually, mga kababayan, umamin yung tao, nagawa-gawa niya lang, at merong tao na nasa likod niya. Ngayon naman, itong si Orly Gutesa, sabi niyang ganon, hindi naman nawawala yung tao, hawak siya, pinangangalagaan siya ng mga marino. Yun ang pagkakasabi niya eh. Pero sabi ng spokesperson ng Philippine Navy, wala sa amin yan. Wala sa record namin. Walang pumoprotekta sa kanya. Wala siya sa custody namin. Sino nagsisinungaling, mga kababayan? Si Mike Defensor o yung Philippine Navy? 'Di ba? Sana dito, Panfilo Lacson, wag mo nang palagpasin ito. Dahil nung una, 'di ba, nung una, ginawang ka na ng kwento nito. Tapos ngayon, another kwento na naman ang ginagawa ng mga ito laban sa'yo. Mga kababayan, hindi naman actually laban kay Panfilo Lacson. Pero, same eh. Parehas na sitwasyon. Parehas po na itong mga taong ito ay talagang lagi na lang sangkot dun sa mga anomalya
sangkot mga kababayan dun sa pagtatanim ng tao, ng witness. Halatado naman na tanim witness lang ito eh. Pero binili ito ni Marcoleta. Uy, GP, literal ba na binili, binayaran? Pag sinabing binili, mga kababayan, hindi lang yan usaping pera. Pag sinabing binili, ibig sabihin sinang-ayunan. Baka nga mamaya sila pa, yung may plano na ilabas itong si Gutesa. Kasi, mga kababayan, nagtataka tayo. Sabi nila, ang tagal daw. Ngayon, nagrereklamo sila lalo. Hindi daw nakasuhan, hindi raw kasama si dating Speaker Martin Romualdez sa mga nakasuhan. Eh, paano makakasuhan? Kulang sa ebidensya. Walang tao, mga kababayan, na tumitistigo, tumatayo para magdugtong or magmatch at magkaroon ng corroborative evidence kasi may electronic na di umano. Sabi nila, di ba sabi ng mag-asawang Diskaya, o kailangan na lang tao na magpapatunay. Eh, kailangan itong i-cross-examine. Aba, hindi nagpakita. Sabi niya siguro, nako, kung dito nga sa Senado, nabuking tayo, lalo na siguro pagdating doon sa DOJ, na cross-examine tayo, nako, walang magkukot sa akin doon. Sigurado. Ha? Sigurado, mabubuking. O, isa pa yan, Ma'am Annabelle, tanim kwento, di ba? Kasi yung mga senador natin, kapag nagkwento lang, nabanggit yung pangalan, even without evidence, mga ka-GPnatics na ipinapakita, okay na sa kanila yun eh. Okay na yun, guilty na kagad sa kanila. Pero pag kapwa nila mga senador, ay, kailangan, may ano tayo ha, meron tayong pag-uusap dyan, may consensus. Dapat, malaman muna namin kung may bagong witness at may papangalanan ng mga senador at kailangan i-verify muna natin. Pag napangalanan yung mga senador, ay, huwag niyong ilalabas yan, basta-basta. Pero pag kongresista, kahit walang ebidensya, pag napangalanan, guilty na. Diba? Mike Defensor and Marcoleta are responsible for Gutesa's whereabout. Tama. Mga ka-GPnatics, witness nila yan, dapat sila ang nangalaga dyan. Witness nila yan, sana sila, mga ka-GPnatics, yung talagang nagbabantay kay Gutesa. Eh sabi nga ni Marcoleta tandang-tanda ko pa eh. Hindi naman yan hindi niya naman nawawala. Hindi lang yan lumalabas dahil wala naman pagdinig. At kapag pinatawag yan, sisipot yan, pupunta yan, siguraduhin lang nila ang kanyang kaligtasan dahil ang alam ko may patong yan na 5 milyon sa ulo. Wow! Hindi nga natin nabalitaan na may patong ng 5 milyon itong si Gutesa. Di ba pag may bounty, UCB, dapat pag may bounty, pinapakita yan kung meron talagang reward na makukuha. Hindi, syempre hindi naman yun illegal kasi yung pag yung 5 milyon na patong sa ulo niya, kaya hindi talaga yun ilalabas sa media. Naku po mga kababayan. Hindi ako naniniwala na mayroong bounty to. Or hindi ako naniniwala na may patong ito sa ulo. Sadyang hindi lang nila kayang panindigan yung kanilang mga sinasabi at sigurado mabubuking ang mga ito. Sigurado na mawawala ng credibility lahat ng mga sinasabi ni Marcoleta maging itong ni Mike Defensor. At syempre lalong-lalo na mga ka-GPnatics, yung testimonya ni Marcoleta ay wala nang magiging saysay, lalo yan. Dahil nga peke na yung dokumento, mga ka-GPnatics,